Kung breadwinner ka na gumigising na pagod at stressed dahil ayaw tumigil ng utak mo ng kaka-overthink, hindi yan dahil natural ka lang na overthinker or mahina ang loob. New Mind, New You. Fred here from Blissful Mind, certified hypnotherapist. And for this video, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamalaking problema ng mga breadwinners, ang overthinking. So, ang overthinking nangyayari kapag paulit-ulit na nire-replay ng utak mo yung worry na parang naka-loop yung isip mo. What if mangyari to? What if may kulang? What if mawala lahat? Kahit okay ka naman at the moment, hindi mo mapigilan yung utak mo na kakaisip ng problema. So I remember a story of an OFW. Tatlo yung anak niya sa Pilipinas. And gabi-gabi iniisip niya na may kakainin ba sila? Paano kung magkasakit ulit yung bunso niyang anak? Paano yung pang-tuition ng dalawa niyang anak? Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paulit-ulit yun na nire-replay ng utak niya on a daily basis. Kung ano pa yung mga maraming problemang posibleng mangyari in the future. Kahit tatlo na yung trabaho niyang hawak, feeling niya pa rin kulang kasi ina-anticipate niya na baka mawalan siya ng trabaho at magkulang yung pera niya any moment. Sa totoo lang, ang sabi ko sa kanya, hindi ka naturally overthinker. Hindi ka rin mahina. Natutunan lang ng utak mo na isipin na yung pag-overthink is a form of protection. Yung pag-alala is nakakatulong na para bang sinasabi ng utak mo na kapag iisipin ko to ng paulit-ulit, baka mapigilan ko yung posibleng negatibong mangyari. But the truth is, hindi ka talaga pinoprotektahan ng overthinking. Pinapagod niya lang yung utak mo. At habang tumatagal, mas nagiging default mode mo ito. Kaya nagiging automatic siya. And yung natural reaction natin is to think na ganito na talaga ako, overthinker na talaga ako ever since. So we accept that. But that is not the truth. Kahit pa sabihin mo ng paulit-ulit na kumalma ka na, matulog ka na, stop overthinking. Hindi siya tumitigil. Ayaw tumigil ng isip mo ng kaka-overthink o pag-aalala at hindi ka mapakali. At as I've mentioned, hindi yan dahil it's a personality flaw. Dahil yan, kasi subconscious habit na siya. Our subconscious holds 95% of our beliefs, our patterns, and therefore our habits. So kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa or iniisip, nagiging habit na siya at nakasanayan na yan ng katawan mo. Kaya hindi siya basta-basta mapipigilan. Dito pumapasok yung hypnotherapy. Hindi ito yung hypnosis na gagawin kang aso na kakahol. That's actually a form of entertainment. But this one, hypnotherapy, is a form of treatment. Para siyang reset button ng utak mo. Isipin mo yung utak mo parang phone. Yung subconscious mo, which holds 95% of your habits, beliefs, and patterns, yan yung operating system mo. Yung overthinking, yan yung nangyayari kapag maraming apps na naka-open sa phone mo. Diba kasi yung tendency natin pag marami tayong kailangan gawin, say for example, gagawin natin sila ng sabay-sabay. Nagpapanik tayo, gagawin natin sila ng sabay-sabay. And tendency, wala kang natatapos. Marami kang nasimulan pero wala kang natatapos. Yung hypnotherapy, ginaguide ka niya, tinuturuan niya yung system mo para maging kalmado.
Nang sa gayon, mas makapag-isip ka strategically ng maayos. So, para i-approach mo yung maraming gagawin mo strategically, like gagawin mo yung isang bagay, matatapos mo siya agad kasi nakafocus ka sa isang bagay, and mag-build yun ng momentum at ng confidence para matapos mo ng mas mabilis yung other things na gagawin mo. Kasi every time na may accomplishment ka, mas gumagaan yung pakiramdam mo, mas ganado kang gumalaw. And that's how hypnotherapy helps. Through a hypnotherapy audio, your body enters a deep calm state kung saan yung brain mo gets the message na we're safe now. And so you stop overthinking every thought like as if there's an emergency. Hindi ka nagpapanik. And since hypnotherapy puts you in a deep meditative state, na-access natin yung subconscious mo where we can change those habits and patterns. So we can plant messages, new messages like hindi ko kailangan isipin yung future problems, ngayon ang sabay-sabay, or na okay lang magpahinga at hindi ito isang weakness o hindi katamaran. Or kapag well-rested ako, mas may lakas ako para lumaban para sa mga anak ko or para sa pamilya ko bukas. These messages go deep into your subconscious. At kapag pinapakinggan mo yung hypnotherapy audio on a daily basis, pag inulit-ulit mo siya, your nervous system starts to believe it. And eventually, you stop overthinking, not because you're forcing it, but because your mind now finally knows how to feel safe without the need to be on every time. Overthinking is not a personality problem. It is a protection habit. And habits can be retrained. Habits can be changed. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ng problema mo ngayon ng sabay-sabay. Minsan, kailangan mo munang maging kalmado para makita mo yung susunod na tamang hakbang. And I created this tailored Breadwinner Calm Reset audio, isang simple guided reset audio para bumalik yung isip mo sa kalmadong state at para mas maging malakas ka sa hamon ng buhay. Available siya kapag ready ka. New mind, new you. Fred here from Blissful Mind. Ciao for now.